So yun na nga, kanina, bago yung singing contest dito sa event na aking pinuntahan ngayon, nanonood ako ng boxing. Laban ng boxing kay Jaime Munguia at kay John Ryder. Maganda yung naging result ng laban kasi nag-end siya sa knockout. Si Jaime Munguia yung nanalo by knockout round 9. Ito matindi dyan. Si Jaime Munguia, John Ryder, parang ito yung magiging ticket ni Jaime Munguia para magkaroon siya ng chance na makalaban si Canelo Alvarez. Ang common denominator ni Jaime Munguia at ni Canelo Alvarez, siya John Ryder, kasi pareho nila nakalaban yun. Ang naging difference nga lang, si Canelo Alvarez, nung nakalaban niya si John Ryder, umabot ng distance, umabot ng 12 rounds. Samantala itong kay Jaime Munguia, hindi umabot na 12 rounds si John Ryder, minugbog niya na sa buong laban. So, statement kay Canelo yan, yung ginawa ni Munguia. So possibly, makalaban ni Canelo sa May, si Munguia. Pero hindi pa natin alam yan, January pa lang. Yung laban is probably sa May. So, ewan ko lang sa kamp ni Canelo kung lalabanan ba nila si Munguia o may iba silang pipili yung kalaban. Ewan ko, wala akong pakialam. Pero yun nga sana, maglaban na si Benavides siya, si Canelo, kasi yun ang gusto ng fans. Kung si Munguia naman ang lalabanan ni Canelo, I don't think magiging marketable yung laban dahil hindi gusto ng fans na maglaban si Munguia at Canelo. Even though maganda pinakita ni Munguia laban kay Ryder, hindi pa rin yung sapat. Kasi si David Benavides, matagal na siyang mandatory ng WBC doon sa mismong belt na WBC ni Canelo Alvarez. So dapat kasi, itong WBC, pinipilit na si Canelo, or should I say, inamandate na si Canelo na labanan si Benavides or else i-strip yung mismong WBC belt niya. Kasi si David Benavides yung number 1, mandatory niya dun sa belt. So lang nakikita ko dyan, the reason why hindi nagmamaterialize yung David Benavides versus Canelo Alvarez is yung boxing politics. Ay hindi ko alam, siguro minamarinate pa nila yung match na yan kasi damar na tumatagal yung anticipation ng Benavides Canelo is the more na mas maraming tao magkaka-interest, pero hindi maligtad ang nangyayari. The more na mas tumatagal yung pagluto ng match na yan is may mga fans din na nawawala na rin ng interest. So masasabi ko lang dyan is dapat umaksyon na yung mismong WBC na kung ayaw ni Canelo naman si Benavides, tanggalin na lang yung belt ni Canelo. Si Benavides naman, lalaban naman niya kahit hindi si Canelo kasi gusto niya lang ulit maging legitimate world champion. Specifically, gusto niya maging 3-time WBC 168-pound world champion. Yun lang yung point ni Benavides. Pero kasi, money-wise, kung makakalaban niya si Canelo, potentially, magiging pay-per-view fight yan. So, sa lahat ng mga naging laban ni Benavides, kung makakalaban niya si Canelo, malaki kikitain niya dyan. Mga siguro 7 or 8 figures. Hindi natin masabi, depende sa deal yan. Kaya, sa akin lang, wala naman ang pakialam kung maglaban yan o hindi. Gusto ko lang sana makakita ko yung maglaban kasi styles make fights. So kaya kailangan mangyari na yung laban na yan hanggang hindi pa sila mismo tinatamaan ng father time, especially si Canelo. Si Canelo kasi 33 years of age na pero nakakaramdam na siya ng signs of deterioration sa physique niya. Medyo bumabagal na siya. Sa tagal na niya sa boxing, kaya yung katawan niya parang pabalik na sa dati. Si Benavides naman, hindi ko masabi kung nandun na siya sa peak ng prime niya, pero sana maglaban na.
sayang kasi yung age nila. Yun ang masasabi ko. Kay Munguia naman, makakalaban niya si Canelo, edi congrats sa kanya kasi biggest fight niya yan. So, and also, biggest payday niya yan. So, yun lang yung masasabi ko. Kung mangyari yung Munguia Canelo, okay, I don't give a fucking fuck. Kasi wala naman. Kahit maglaban naman, hindi naman bawa yung bigas sa Pilipinas. Kung hindi nabinos Canelo, hindi mas okay. Gusto kong mapanood yan kasi stars make fights nga. And also, kung iba naman ang kalabanan ni Canelo, ay wala pa rin ang pakialam dyan. Yun nga lang, interest ko hindi ko natin masabi kung saan panoorin ano. Ayoko maglabas ng pera para lang mapanood yan kasi hindi naman siya worth. Pipiratahin nyo na lang yan, real talk yan. Yun ang real talk dyan, pipiratahin nyo na lang yan kung hindi talaga worth panoorin yung laban. Kasi yung huling bili kong pay-per-view, yung laban ni Spence tsaka ni Crawford, diba? So yun lang masasabi ko. Pira. Ikot muna tayo dito sa labas. Nakaka-bad trip eh. Diba? Ang init na ulit. Yun lang.